mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawat lang ng kaaway, cast out right now, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin at luwalhatiin, minamahal ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved, notable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, the anti-prophet of our loving God, the man of God. And we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor na kasalukuyang inatasan ng ating mahal na Panginoon upang mamahala sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya naman atin po silang patuloy na isama sa bawat nating panalangin pagkat tunay na hindi po biro ang mga responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat, mga minamahal. At ganoon din naman po mga minamahal sa lahat ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang biyaya at pagpapala naway sumagana po sa inyo pong lahat. San man dako po kayo ng daigdig, mga minamahal, naway ang salita ng mahal na Panginoon maghari sa inyong mga puso upang sa araw ng pagdating ng ating mahal na Panginoon, matiyak po natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggang na inihanda ng ating mahal na Panginoong Kristo at sa lahat ng ating mga kapatiran sa ibayong dagat, mga minamahal sa ating mga OFW na mga kapatiran na talagang tinitiis ang lungkot, malalayo sa mga mahal sa buhay. Ngunit mga minamahal, pinagpala po kayo sapagat isa po kayo na kinakasangkapan, ginagamit ng ating mahal na Panginoon upang may taguyod financially, mga minamalang gawain ng ating dakilang Diyos. Sa lahat ng ating mga seafarer na mga kapatiran, nawang salita ng Panginoon ay magbigay sa inyo ng kalakasan, although na mga minamahal sa mga location ninyo ay talagang walang gawain, mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Sa mga kapatiran po natin, sa dako po mga minamahal ng Malaysia, mga minamahal na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng Diyos, sa dako ng Singapore, at maging sa dako ng Australia, mga minamahal, sa mga kapatiran po natin sa dako ng China, at maging sa dako ng Hong Kong, mga minamahal sa lahat ng ating beloved Hong Kong brethren. Katatapos pa lamang po ng kanilang 29th year church anniversary noong Sunday, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala po sa inyo pong lahat, at dalangin po namin sa unang panalangin ng ating mahal na pastor na nawa ang gawain po natin sa dako ng Hong Kong ay patuloy pong pagpalain ng ating dakilang Diyos. Sa mga kapatid po natin sa dako ng Al-Kubar, sa dako ng Cambodia, sa dako ng Dubai, sa dako ng Abu Dhabi, sa dako ng Qatar, sa dako ng Kuwait, mga minamahal. Amen. Ang Diyos pong magpala, mga minamahal na ating mahal na Panginoon, patuloy pong gamitin tayo ng Diyos na ipangaral, patuloy pong lumaganap ang salita ng ating mahal na Panginoon sa magitan po ng Ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, sa dako ng Milan, mga minamahal, Malta, Italy, at sa dako ng Milan, Italy, mga minamahal, pagpalain kayo ng ating dakilang Diyos, sa dako ng Japan, sa mga kapatid po natin sa dako ng New Zealand, mga minamahal, sa dako ng New Jersey, at maging sa dako ng Calgary, beloved Kuya Eric, mga minamahal Garcia, sa dako ng New Jersey, beloved Brother Robert, mga minamahal Beltran, at mas sa kapatidan po natin, beloved Nanay Nimpa, mga minamahal, at sa mga kapatid po natin sa dako ng Grand Ferry, mga minamahal sa Andres family, at beloved Brother Jun Lonsaga, at mga isa dako ng Japan, beloved Brother Roy, mga minamahal, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon, at maging dito sa buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas, at buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, mga minamahal Western Mindanao, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos, ating mga nearby outreach na patuloy pong umaantabay sa ating dakilang Diyos. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat, at akin pong pinapaabot, mga minamahal, na this coming April 26 and 27, ating pong 2 days upcoming crusade. Huwag po natin kakalimutan, mga minamahal, 2 araw na krusada sa dako ng Sindagan, Zamboanga del Norte po, mga minamahal. Sabado at Linggo,
ito po ay magsisimula sa Sabado, alauna po ng hapon, sa araw ng Linggo ay alas 10 ng umaga onward po, mga minamahal. Naway i-bless tayo ng ating mahal na Panginoon, leading prayer for beloved Honorable Pastor, na maging matagumpay po ang krusadang ito. At sa mga oras nito, minamahal, tayo po'y dadako na po sa ating pangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ihanda po ninyo inyong pong mga ballpen, ang inyong pong mga papel, minamahal, at maging inyong Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po ninyo inyong mga sarili. And let's talk about the topic, blessing that can also be a trial. Ito po ay second part ng ating topic kagabi. Mga minamahal, dugtungan po natin yung ating pong topiko kagabi, mga minamahal, upang patuloy po tayong pagkalooban ng karagdagang karunungan at kaalaman regarding po sa salita ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, ang pagkain ng ating mga kaluluwa ay wala pong iba, kundi ang salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y dumako sa pang-apat, mga minamahal, mga pagpapala, mga minamahal na nagiging pagsubok, na sana'y pagpapala na, ngunit nagiging pagsubok. Ang pang-apat, mga minamahal, is time of youth, mga minamahal. Yung time of youth is also a blessing. Yung tayo po ay nasa stage po, mga minamahal, ng pagiging stage ng kabataan. Minsan, mga minamahal, ito'y pagpapala na sana, ngunit minsan ito po ay nagiging pagsubok. Ang sabi po rito, life of youth is a foundation, mga minamahal, for their whole life. Yung life of youth, stage of youth, it is a foundation for their whole life. Ito po yung simula ng pundasyon ng isang tao, yung siya po ay nasa stage, mga minamahal ko, ng kabataan. Ang sabi nito, the stage of youthful age are weak. Totoo po ito, mga minamahal. Yung stage ng youthful age ay talagang marupok, mga minamahal, mahina. Kaya minsan ito po ay nagiging pagsubok, minsan ito po ay nagiging sumpa, mga minamahal, sapagkat marami pong mga minamahal, mga kabataan na dumaranas ng iba't ibang uri ng temptasyon sa kanilang kapanahunan, mga temptasyon na hindi po nila na-overcome, mga temptasyon na hindi po nila nalalampasan. Gawa nga po ng yung stage of youth, ito po yung stage, mga minamahal, ng isang tao ay talagang napakarapok, madaling madarang, mga minamahal ko, ng temptasyon, madaling mahulog sa ibang uri ng mga tukso, sapagkat sila po ay nasa, mga minamahal, kapanahunan ng talagang marurupok ang kanila pong mga damdamin. Ang sabi rito, maraming tentasyon ang hindi nalalampasan. Totoo po ito, mga minamahal, maraming tentasyon na dinaranas ng mga kabataan na nasa stage of youth, na mga minamahal, hindi po nila nalalampasan. Kaya ang nangyayari, maagang gumuguho, mga minamahal, ang kanilang mga pangarap. Maagang nasisira ang kanilang mga buhay. Gawa nga po, mga minamahal ko, na maraming mga pagsubok o tentasyon, mga minamahal, na hindi po nila nalalampasan. At ang isa po, mga minamahal, na nakakalungkot sa ganitong mga pangyayari, mga minamahal, marami ang napapahamak, sapagkat ang kabataan ay binigay sa kanilang mahal na Panginoon ay hindi po nila nagagamit, mga minamahal ko, ng maayos. Hindi po nila nagagamit in godly ways, mga minamahal, sa makadiyos na kapamaraanan. Ang iba'y, mga minamahal, nakakalungkot, sapagkat sila po ay mga mangmang, mga kabataan na walang alam sa salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi po nila naunawaan ang kahalagahan ng buhay. Kaya, mga minamahal, yung kanilang stage of youth ay ginagamit po nila, mga minamahal, sa mga bagay lamang na pangsarili. Hindi po nila nagagamit at napapakinabangan ng kanilang kabataan, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sabi pa nga ng Biblia, kagabi ating pong na-mention, mga minamahal, na remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang iyong manlilika sa panahon ng iyong kabataan. Ang nakakalungkot, maraming mga kabataan ngayon ang hindi po, mga minamahal, naaalala, hindi po nila inaalala ang kanilang dakilang tagapaglikha. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, dahil ang mga kabataan sa ating panahon ngayon, hindi naman po lahat, mayroon pong ilang kabataan dahil kulang po ng pangunawa, gabay, mga minamahal, at mga minamahal, pag-focus ng mga magulang. Kaya sila po, mga minamahal ko, ay napapahamak. Ang iba sa kanila ay napapariwara, mga minamahal. Gaya ng sinabi ko, mga minamahal, maraming temptasyon ang hindi po nila
nalalampasan. Kaya't maagang gumuguho ang kanilang mga pangarap, maagang nasisira ang kanilang mga buhay. Ng iba, mga minamahal na mga kabataan, mga kababaihan, ay nabubuntis ng maaga, mga minamahal. Marami pa sanang pangarap ang kanilang mga magulang para sa kanila, mga minamahal, ngunit maaga pong nasisira ang buhay dahil mga minamahal sa kapusukan ng kanilang mga damdamin. At ang sabi nito ay, mga minamahal, nabubuntis ng maagang iba. Kaya naman mga minamahal, dahil maagang nasisira ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pangarap, ang iba mga minamahal ay nagkukumit na lang ng mga suicide dahil po mga minamahal sa matinding kahihiyan na kanilang kinakaharap. Dahil imagine, maaga pa po mga minamahal, nabubuntis ng maaga, amen, pagkatapos mga minamahal, yung lalaking nakabuntis sa kanila ay tinatakbuhan, hindi po inaako ang responsibilidad dahil hindi pa nga po handa mga minamahal sa mga responsibilidad na kanilang haharapin. Kaya ang nangyari, iniiwan ang babae na buntis, mga minamahal, ang iba dahil hindi po nila makayanan ang pagharap sa kahihiyan, nagkukumit mga minamahal ko ng suicide. Mga kabataan na maagang nalulung mga minamahal sa droga, amen? Nakatulala na lang mga minamahal sa sobrang pagdodroga, yung mga cells sa kanilang utak ay natutunaw. Kaya nawawala po mga minamahal ko sa alignment yung kanilang pag-iisip. Ito po yung nakakapanghinayang. Dahil may mga bagay na mga minamahal hindi na po natin maibabalik. May mga bagay na nasira na hindi na po natin maiayos. May mga bagay na mawawala na hindi na po natin kayang ibalik. At napakahalaga na ilan sa ating mga kabataan ay maging maingat po tayo sa paggamit mga minamahal ng ating buhay, mga minamahal na bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ay maunawaan po natin mga minamahal na lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, ay mayroon pong kabayaran. Ikaw ay magtanim ng mabuti, aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng maayos, aani ka ng maayos, mga minamahal. Yun po ang sabi ng Biblia. Aklat po ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 11, ang talata ay 9. Ano pong sabi ng Biblia? Ikaw ay magalak o binata. Ikaw ay magalak o dalaga, mga minamahal, sa iyong kabataan, at pasahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Ito po'y totoo, mga minamahal. Dahil sa panahon natin ngayon, wala pong ibang iniisip ang mga kabataan, kundi gugulin ang kanilang buhay, mga minamahal, sa mga bagay na makakapagbigay kasiyahan sa kanilang mga puso, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Biblia, ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan. Pasahin ka ng iyong puso sa mga karawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban. Amen? Ito po ay mga minamahal na gaganap sa ating ilang mga kabataan ang gusto nila ang sarili nilang nasusunod. At sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Dapat mong maunawaan, dapat atin pong pakaisipin, atin pong talastasin, atin pong unawain mga minamahal na lahat ng bagay na ating ginagawa, ito'y dadalhin ng Panginoon sa araw ng kahatulan. Kaya't napakahalaga na spend natin yung ating oras, yung ating araw, yung ating buhay, panahon ng ating kabinataan mga minamahal, sapagkat kung tayo po mga minamahal ko ay gumawa ng mga bagay na makakasira sa ating mga sarili, tayo rin po mga minamahal ko ang aani. Yun po ang sinabi ng banal na Biblia na lahat ng mga bagay na ating ginagawa, ito'y dadalhin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa araw ng kahatulan, sa araw ng paghatol. Dahil mayroon pong tinatawag na Judgment Day. Hahatulan ka ng ating mahal na Panginoon at ipapakita sa iyo ng Diyos ang bunga, mga minamahal ko, ng ating mga gawa. Kaya nakakalungkot mga minamahal, napakahalaga ng guidance po, mga parental guidance regarding po sa ating mga kabataan sa panahong ito. Lalo tigit sa lahat, sila ay maagang mamulat sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat mga minamahal, kapag sila ay mamulat sa salita ng ating mahal na Panginoon, sila ay magkakaroon ng pundasyon, matibay na pundasyon. Kagaya po ng ating sinabi kanina, na yung youth stage ng pagiging kabataan, mga minamahal, ito po yung pundasyon ng kanilang buhay. Kaya kung magiging maayos, mga minamahal, ang kanilang pundasyon, magiging matibay,
ang kanilang pundasyon sa kanilang kabataan, sila'y lalaki, sila'y magkakaedad, mga minamahal, nataglay po nila ang kalakasan at katatagan sa kanila pong mga minamahal pundasyon sa buhay. Kaya't napakahalaga na maunawaan mga minamahal ng ilan sa ating mga kabataan na napakahalaga ng tayo, amen, tayo ng ating mga magulang, payong spiritual mga minamahal, sapagkat ito po ang magiging mga minamahal aral para sa kanila upang hindi po sila malihis, hindi po sila mahulog mga minamahal sa kapahamakan. Kagaya ng sinabi natin kanina, maagang nabubuntis, mga minamahal, ang iba'y nahulog, mga minamahal, nalululong sa droga. At dahil sa pagkalulong sa droga, mga minamahal, nasisira ang buhay. Iba'y nagkukumit mga minamahal ng suicide, nagpapatiwakal mga minamahal dahil maagang nasira ang kanilang buhay. Sila po ay mga minamahal humaharap sa matinding kahihiyan mga minamahal. Kaya nakakalungkot, maraming kabataan na maaga pa ay nasisira na ang buhay. Sabi pa nga ni Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit papaanong magiging pag-asa ng bayan kung ang kabataan mismo ang sumisira sa kanilang sariling buhay? Paano sila magiging pag-asa ng bayan kung sila mismo ang sumasalanta sa bayan? Nakakalungkot mga minamahal. Kaya tayo po ay nagpipray, mga minamahal na nanalangin, lalo na po sa ating mga anak, na sila'y maakay natin sa tamang paglilingkod, sila'y mahubog ng salita ng Diyos. Ang kanilang mga puso, mga minamahal ko, ay mabusog ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, ng ating pinag-aaralan, ganun kadalasan ang mga kabataan. Porket hindi pa malabo ang kanilang mga mata, porket matibay pa ang kanilang mga tuhod, wala pang sakit sa bato, wala pang sakit sa atay, wala pang sakit sa puso, wala pang karamdaman mga minamahal na nararamdaman, porket sila po ay malakas pa, sila'y nagpapasasa sa maraming makamundong mga gawain, mga minamahal. Dahil siyempre, panahon nga naman ng kabataan, malakas pa, wala pang sakit, wala pang iniindang karamdaman, mga minamahal. Kaya dahil po sa taglay nilang kabataan, edad sa kabataan, sila po ay nagpapasasa, mga minamahal. Kaya dapat po nating paalalahanan ang mga kabataan na lahat, mga minamahal, ng ating mga bagay na ginagawa, ito'y dadalhin ng mahal na Panginoon sa mga minamahal kahatulan. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, sa panglima, tayo po'y dumako sa panglima, mga minamahal, work and business. Even sometimes, yung work in business, it is a blessing. Pagpapala po yan, totoo po, mga minamahal. Dahil kapag may trabaho ka, may mga negosyo ka, mga minamahal, ikaw ay kikita ng pagpapalang pinansyal. At kapag ikaw ay may pagpapalang pinansyal, makakabili ka ng iyong pagkain, masusuportahan mo ang pangangailangan ng iyong pamilya, lahat ng iyong pangangailangan ay iyong matutugunan. Work in business, mga minamahal, it is a blessing. But sometimes, mga minamahal, it can be a trials. It can be a course. Minsan ay nagiging pagsubok po, mga minamahal ko, yung trabaho. Minsan nagiging pagsubok ang business. Minsan, kasi po mga minamahal, nagiging hadlang po ito sa ating relasyon, sa ating mahal na po. Hindi naman po lahat, sapagkat marami po tayong mga kapatiran na at the same time, sila ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At the same time, sila po ay nagtatrabaho. At the same time, meron po silang pinuput up na mga business. Nakita mo naman mga minamahal ang kanilang pagsusumikap na may trabaho sila, may business sila, pero nagagawa nilang maging mainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagagawa nilang dumalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, depende po sa ating pag-handle sa ating mga schedule. Depende po sa pag-budget natin ng mga schedule. Ang sabi po rito, maraming Kristiyano, kapag walang trabaho, palagi mong nakikita sa church. Palaging dumadalo, mga minamahal, kapag walang trabaho. At nariyan po, mga minamahal, na talagang makita mong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil walang trabaho, walang hanap buhay, walang source of income, lumalapit mga minamahal sa mga preachers, sa mga manggagawa, nagpapapray over ng mga minamahal, humihingi ng prayer request na sila'y magkaroon ng trabaho. Ang nakakalungkot, kapag may trabaho na, mga minamahal, ni anino, hindi mo na makita sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang nakakalungkot, mga minamahal. Pagpapala na saan ang trabaho?
pagpapala na saan ang business. Kagaya po ng aking mga minamahal kakilala, hindi ko na lang po i-mention ang pangalan. Siya po, mga minamahal, ay mayroong isang bakery, amen, at talagang pinagsusumikapan niya na pagsabay ng paglilingkod sa hanap buhay. Ito po ay napakagandang mga minamahal prinsipyo. Huwag pabayaan ang paglilingkod habang naghahanap buhay. Huwag pabayaan ang pagtatrabaho, mga minamahal, o ang paglilingkod habang mayroong trabaho. Amen? Ito po ay napakainam. Siya po ay mayroong bakery, at the same time, naglilingkod siya sa mahal na Panginoon. Dumadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Dahil alam niya, nauunawaan niya, mga minamahal, na unahin palagi ang kaharian at katwiran ng ating mahal na Panginoon. Yan po yung nakasulat sa Biblia. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang kaharian ng mahal na Panginoon. Unahin natin ang katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong sabi ng Biblia? Lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung gusto mo na maging business partner ang ating mahal na Panginoon sa iyong business, sapagkat yung business, mga minamahal, yan po ay ahantong sa pagka-bankrupt kapag, mga minamahal, hindi ka guided ng ating mahal na Panginoon. So ang pinakamasarap na business partner, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Kung magpo-put up ka ng business, ang pinakamainam na business partner, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, ang gagawin mo ay magtatapat ka sa pagbibigay ng iyong 10 bahagi at mga handog upang proteksyonan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ano mo makakasira sa iyong hanap buhay. At patuloy kang maglilingkod, mga minamahal. Ipakita mo sa ating mahal na Panginoon na ang priority mo ay hindi ang trabaho. Ipakita mo sa mahal na Panginoon ang priority mo hindi ang business. Sapagkat aanin mo nga naman ang trabaho, aanin mo nga naman yung business. Kung ikaw naman ay mawawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang trabaho, magandang hanap buhay, magandang business, pero wag na wag po nating hahayaan ng ating trabaho, ang ating mga business, ang ating mga negosyo, ang makakasira sa ating paglilingkod na siyang ikakapahamak, minamahal ng ating mga kaluluwa. Nakakalungkot. Walang trabaho ang init-init sa paglilingkod sa Diyos. Walang business, walang source of income, mainit na dumadalo. Kasama pa sa mga Bible study, sumasama pa sa mga kursada, mga minamahal. Lahat ng mga activities sa church ay talagang aktibong-aktibo, mga minamahal. Dahil nga naman talagang, mga minamahal, minsan sa isang Kristiyano ay nagiging hadlang yung ating trabaho. Kaya makita mo, nagre-request, mga minamahal, humihingi ng prayer request na magkaroon ng trabaho. Nung nagkaroon ng trabaho, ni anino, hindi na makita sa church. O kagaya ng ating kapatiran, pinagsabay niya ang business, yung kanyang bakery at yung kanyang pagdalaw. Nakakadalo pa siya ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Pero alam po ninyo, hindi po siya nakontento. Nagdagdag po siya ng isang bakery dahil yung bakery niya ay pinagpala. Nag-put up uli ng another bakery, mga minamahal. Nung dalawa na ang kanyang bakery, hindi na po siya makadalo ng Miyerkules at Biyernes, mga minamahal. O Linggo na lang siya po'y dumadalo. Kung dumadalo man siya, mga minamahal, kumbaga yung isip niya nandoon sa kanyang business, hindi pa nakontento, nagdagdag pa ng another bakery, ay dumating yung araw na talagang hindi na po siya makadalo, mga minamahal, pati araw ng Linggo. Hindi na siya makagising ng umaga, gabi na siya matulog, wala ng panahon sa pagpupuri. Samantalang noon, nung iisa pa lang ang kanyang bakery, nakakadalo Miyerkules, Biyernes, Linggo, nakagising ng umaga, nakapagpupuri pa siya sa mahal na Panginoon. Nung 3 na ang kanyang bakery, hindi na po siya makadalo. Mga minamahal, pinapahatid na lang po niya yung kanyang tithes and love offering. Hindi po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, bibihira mo nang makita ang anino sa church. Amen? Kaya minsan, pagpapala na sana ang trabaho, pagpapala na sana ang negosyo, pagpapala na sana yung ating mga source of income, mga minamahal. Kaya lang ito po ay nagiging pagsubok sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin Matthew chapter 22 verse 2 up to verse 5, mga minamahal. Ang sabi rito, tulad ng kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaniyahan, mga minamahal, sa piging ng kasalan. At sila'y ayaw magsidulo. In verse, muling nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito inihanda ko na ang aking piging.
pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na mga matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Datapot hindi nila pinansin at sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa ay sa kanyang sariling bukid, ang isa ay sa kanyang mga kalakal. Amen. Tingnan po ninyo sa verse 5, hindi nila pinansin yung mga minamahal ang paanyaya ng ating mahal na Panginoon sapagkat sila'y abalang-abala mga minamahal sa kanilang mga sariling mga lakad. Ang isa ay pumunta sa bukirin, ang isa mga minamahal ay inasikaso yung kanyang mga kalakal. So makita mo mga minamahal, they are all invited. Dalawang beses sila kung mababasa natin, dalawang beses silang binigyan ng paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit mga minamahal, dahil sa kanilang pagiging abala, wala na silang oras mga minamahal para bigyan ng pansin ang paanyaya mga minamahal. Ganon din naman ang ilan sa mga kapwa natin mananampalataya. Amen? Dahil tayo po ay nagiging busy na sa trabaho, nagiging busy na tayo sa negosyo, nawawalan tayo ng oras na mga minamahal, nababawasan yung time natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, nababawasan yung oras natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Samantala, kung ating pakaisiping mainam, di baling madagdagan ang oras natin kay Lord. Di baling madagdagan ang oras natin sa mahal na Panginoon. Huwag lang po itong mabawasan. Sapagkat kapag mabawasan ang oras mo sa ating mahal na Panginoon at hindi mo ito magapan, maaring ito'y ikakapahamak, minamahal ko ng iyong kaluluwa. Ang sabi nito, it is a blessing to be a busy. Amen. Totoo po yun. It is a blessing to be a busy. Yung ikaw ay maging abala, mga minamahal, yan po ay pagpapala. Lalong-lalo na kung ikaw ay abala sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kung abala ka lang naman sa pag-aasikaso ng iyong trabaho, pag-aasikaso ng iyong negosyo, mga minamahal, pagkatapos wala ka ng oras sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yan po ang nakakalungkot, mga minamahal. Hindi na ang mahal na Panginoon ang iyong inuuna. Hindi na ang kaharian ng mahal na Panginoon ang iyong inuuna. Kaya ano po ang magiging outcome? Ano po ang mangyayari? Kung ang inuuna mo mga minamahal ay ang iyong mga pangangailangan, kung ang inuuna mo ay iyong negosyo, inuuna mo ang iyong trabaho, ano kaya ang mangyayari? Sa tingin po ninyo, malulugod po ba ang ating mahal na Panginoon? Maluluwalhati po ba ang ating dakilang Diyos? Siyempre po hindi, mga minamahal, sapagkat ang nagiging priority na natin ay ang ating hanap buhay. Ang nagiging priority na natin ang ating negosyo, yung ating mga source of income. Pagdating sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, tinatamad na po tayong dumalo. Wala na po tayong oras dumalo. So tayo po'y mapapahamak sapagkat ang ating tinitipong kayamanan ay kayamanan dito sa lupa. Samantalang sinabi ng Biblia, huwag kayong mag-imbak ng kayamanan dito sa lupa sapagkat ang kayamanan narito sa lupa, mga minamahal, ay mananakaw. Amen? Ito po ay masisira. Ito po ay mawawala. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mag-ipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Kagaya ng sinasabi sa ating pangaral, hindi masama ang trabaho, hindi masama ang negosyo, hindi masama ang maghanap buhay dahil malaking tulong po yan sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero minamahal, kung unti-unti po kayong nalalayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, unti-unti pong nasisira ang inyong relasyon, ang inyong commitment sa ating mahal na Panginoon. Dahil sa trabaho, dahil sa inyong negosyo, mga minamahal, yan po'y bitag ni Satanas. Yan po'y bitag ng kaaway, mga minamahal. Kinakasangkapan ng kaaway ang trabaho mo upang mawalay ka sa paglilingkod sa Diyos. Kinakasangkapan ng kaaway ang iyong business, ang iyong source of income, para unti-unti kang ilayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala kang kamalay-malay, nanlalamig ka na. Wala kang kamalay-malay, mga minamahal, nangihina na, mga minamahal, ang iyong spiritual. Wala kang kamalay-malay, mga minamahal, milya-milya na ang layo mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil nakapokus ka na sa negosyo, nakapokus ka na sa pagpapayaman. Hindi po masama ang maging mayaman, mga minamahal. Pero kung yayaman ka man lamang, ngunit mawawalay ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, anong silbi ng kayamanan? Anong silbi ng pera? Anong silbi ng mga material ng mga bagay, mga minamahal? Kaya nga, meron pong isang matalino, pantas na tao sa Biblia na nagsabi sa kanyang sarili, Panginoon, huwag mo akong hayaan maging mahirap sapagkat ang kanyang nais ay matugunan lamang ang pangangailangan niya araw-araw. Yun po ang pinakamainam, matugunan lamang
mga minamahal, ang ating pangangailangan sa araw-araw. Makakain tayo ng umaga, makakain tayo ng tanghali, makakain tayo ng hapunan, mga minamahal. Matugunan ang pangangailangan ng ating mga anak, matugunan ang ating pangangailangan para makadalo tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Hindi na po kailangan na tayo po'y magpayaman pa ng magpayaman, mga minamahal, sapagkat anumang kayamanan dito sa lupa, yan ay iwan natin, mga minamahal. Wala tayo ni isang madadala. Ngunit kung ikaw ay maging mayaman sa espiritual, abala ka sa pagpapayamang espiritual, yan po ang pinakamainam na kayamanan na kailanman ay hindi maaagaw sa ating mga kamay. Yung kayamanang espiritual. Kaya kung tayo po'y magpapayaman, tiyakin natin ang kayamanan, mga minamahal, na magiging sagana sa ating buhay, ay ang kayamanang espiritual. Kagaya ng sinabi ko, hindi masama ang pagpapayaman, but make it sure na hindi po ang kayamanan na maghihila sa iyo sa init ng impyerno. Make it sure na hindi mo hahayaan na ang trabaho mo magiging dahilan na mawalay ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Luwalatiin po ang kanyang dakila at banal na pangalan. Hindi po pinansin ng mga taong ito dahil abala sila sa pagpapayaman. Ang isa, inuna niya ang kanyang sariling lakad, mga minamahal, pumunta sa bukirin. Ang isa naman ay pumunta sa pangangalakal. Sila ay sobrang abala, mga minamahal. Yung word na business, ito po ay trabaho ng kaaway. Ang mahal na Panginoon, ang gusto niya ay busy tayo sa spiritual, sa pananalangin, sa pagpupuri. Ang gusto ng Panginoon, mabisi tayo sa pagdalo, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos ay maging abala tayo, mga minamahal, sa mga spiritual na mga gawain. May krusada, pumunta tayo sa mga krusada. May mga Bible study, pumunta tayo sa Bible study. Sapagkat kung darating ang mahal na Panginoon na ikaw ay abala sa mga spiritual na mga gawain, 100% mga minamahal, you are ready for rapture. Kapag abala ka sa gawain ng mahal na Panginoon, pagtulong sa gawain ng Diyos, abala ka sa pagpunta ng mga krusada kagaya ngayon, napakarami ng ating krusada, kung tayo po'y maging abala sa mga minamahal, punta sa mga activity ng church, involved ka sa activity ng church, talagang attached ka, mga minamahal, sa mga activity ng gawain ng ating mahal. You are too busy spiritually. Tiyak na bagay pag tumunog ang huling tunog ng trompeta, langit ka. Kaya gusto ng mahal na Panginoon, ang Kristiyano ay maging abala sa spiritual na gawain. Samantalang ang kaaway naman, ang gusto ng kaaway, maging busy tayo sa pagpapayaman, maging busy tayo sa trabaho, maging busy tayo sa negosyo, maging busy tayo sa mga makamundong mga gawain, sapagkat tayo po'y linilin lang ng kaaway. Pinipihit ng kaaway ang ating isip, ang ating puso, na maging abala, mga minamahal, sa pagpapayaman, maging abala sa mga material na mga bagay. Sinisilaw tayo ng kaaway, mga minamahal. Iniinganyo tayo ng kaaway na kailangan magkaroon tayo ng magandang bahay, kailangan magkaroon tayo ng maraming sasakyan, kailangan magkaroon tayo ng kompletong appliances, magkaroon tayo ng sapat na pera. Hindi po masama yan. Pero kung yan po ang magiging dahilan na unti-unti kang mawawalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nakakatakot ang kalagayan ng ating mga kaluluwa. At ang nais ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay tumutok tayo, mga minamahal, sa pagpapayamang espiritual. Kaya minsan, mga minamahal, yung mga minamahal trabaho, yung mga hanap buhay, yan ay pagpapala na sana, mga minamahal. Pero minsan, yan po yung nagiging pagsubok sa atin kung ano ba ang ating pipiliin, mga minamahal. Ang paglilingkod ba sa mahal na Panginoon? O uunahin natin, mga minamahal, ang ating trabaho? Yung paglilingkod ba natin sa mahal na Panginoon? O uunahin ba natin ang ating mga negosyo? Maging matalino po tayo, mga minamahal, sa pagpipili. Huwag natin hahayaan na ang pagpapala, mga minamahal, ay maging sumpa. Huwag natin hahayaan ng mga pagpapalang dumarating sa atin ay maging pagsubok sa ating mga pananampalataya. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't maging matalino, minamahal, sa pagpili. Unahin palagi, hanapin ang kaharian, katwiran ng ating mahal na Panginoon, sapagkat makikita mo, mga minamahal, ang biyaya ng ating dakilang Diyos. Marami tayong mga kapatiran, iniipit ng kanilang mga trabaho, iniipit ng kanilang mga big boss, mga minamahal. Sila'y pinagpipili kung ang trabaho ba o yung kanilang pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Naalala ko yung isang kwento,
Isang kapatiran natin, mga minamahal, na talagang pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang pag-ibig sa Diyos ay totoong dalisay, mga minamahal. Amen? Dumating po yung point, siya po ay nagtrabaho, mga minamahal, sa isang mga minamahal cell site company, mga minamahal, at siya po ay nagbabantay ng mga mamahaling gamit, mga minamahal, ng isang telecom. At alam po ninyo, mga minamahal, isang araw, siya po ay nagbabantay. Pagdating po ng gawain, Miyerkules, dumadalo po siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Iniiwan po niya yung kanyang binabantayan. Although na napaka-risky, sapagkat pag may mawala doon, mga minamahal, yun ay ikakaltas sa kanyang sweldo, pababayaran sa kanya. Pero siya po ay nagpipray, mahal na Panginoon, alam ko po, alam mo ang pupuntahan ko. Gusto kong magpuri, magluwalhati sa iyong banal na pangalan. Iiwan ko yung aking binabantayan. Ikaw ang maglagay ng mga anghel upang lahat ng materyales na narito ay walang mawala ni isa. Dumadalo siya sa gawain, Miyerkules. Pagdating ng Biyernes overnight prayer, iniiwan niya yung sign, iniiwan niya yung kanyang binabantayan. Dumadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil alam niya, ang kanyang kalakasan, ang spiritual strength niya, yung kalakasan spiritual, ay nagmumula sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Naunawaan niya na kung pababayaan niya yung kanyang pagdalo, siya'y manlalamig, siya'y manghihina, siya'y manlulupaypay, siya'y manlulumo, mawawala yung kanyang gana sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya kahit hindi dapat sana iwanan yung kanyang binabantayan sa kanilang side, iniiwan niya ito, Miyerkules, Biyernes, dumadalo siya, lalo ng araw ng Linggo. Siya po'y dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil naunawaan niya, mga minamahal, na atin ang 6 na araw. Ngunit ang ikapitong araw ay pag-aari ng ating mahal na Panginoon. Kaya although na risky, dumadalo siya sa gawain ng mahal na Panginoon. Alam po ninyo, mayroong nagsip-sip sa kanilang boss, minamahal, nagkwento sa kanilang boss, nag-report sa kanilang boss na iniiwan niya yung site every Wednesday, Friday, and Sunday. Mga minamahal, tinawagan siya ng kanyang boss. Ang sabi ng boss, mga minamahal, totoo ba na iniiwanan mo yung site ng Miyerkules, Biyernes, Linggo? Sabi niya sa Linggo, tatawag ako sa iyo. Pag hindi ikaw ang sumagot, tanggal ka na sa trabaho, mga minamahal. Iniisip niya araw ng Linggo, mga minamahal, kapag siya po ay dumalo, paano kung tutuhanin ng kanyang boss na tumawag, mga minamahal, at walang makasagot, wala siya doon. Minamahal ko, matatanggal sa trabaho. Iniisip ninyong needs ng kanilang family, yung tuition fee ng kanyang mga anak. Iniisip niya, mga minamahal, yung mga bill sa kuryente, bill sa tubig, mga minamahal, sa kanilang daily needs. Paano matutugunan kung mawalan siya ng trabaho? Pero iniisip niya, mga minamahal, na sabi niya, mahal na Panginoon, yung trabaho kong ito, ikaw ang nagbigay. Kung mawawala ito sa akin, kaya mo kong bigyan ng trabaho ng higit pa rito. Yun ang kanyang pananampalataya, mga minamahal. Grabing faith, grabing pananampalataya. Hindi siya takot mawala ng trabaho dahil alam niya, ang mahal na Panginoon din ang magbibigay sa kanya ng trabaho. Linggo, mga minamahal, dumalo siya sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pinurin ng Diyos. Winatsin na sa kaisipan niya, mga minamahal, yung takot dahil hindi po biro ang mawala ng trabaho. Pinurin niya ang mahal na Panginoon. Pinuwalhatin ng Diyos. Na-bless siya, mga minamahal. Naramdaman niya ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Alam po ninyo, mga minamahal, nung siya po ay bumalik sa trabaho araw ng Linggo, galak na galak ang kanyang puso, mga minamahal. Amen. At alam niyo, mga minamahal, kinabukasan, tumawag po ang kanyang boss Lunes. Mga minamahal, ang sabi ng kanyang boss, mabuti na lang, tumawag ako kanina, ikaw ang nakasagot, mga minamahal. Nag-isip siya, paano ako makakasagot? Mga minamahal, nandun sa gawain ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang ang mahal na Panginoon ay mapaghimalang Diyos. Ang Diyos ay milagrosong Diyos na ating pinaglilingkuran, na kapag unahin mong hanapin ang kanyang kaharian, unahin mong hanapin ang kanyang katwiran, mga minamahal, makikita mo ang pagkilos ng kamay ng ating mahal na Panginoon dahil iniibig mo higit sa lahat ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Yun po ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makita mo ilan ang ating mga kapatiran, hindi takot, mga minamahal, mo wala ng negosyo. Naunawaan nila na kung ang trabaho ang maging hadlang, kung ang negosyo ang maging hadlang, na ako'y mawalay sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, handa silang
iiwan ang kanilang trabaho. Handa silang iiwan ang kanilang negosyo. Ano mang source of income na kanilang taglay, handa nilang iiwan ito. Huwag lang mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat ano bang mahalaga, mga minamahal, ang paglilingkod o ang trabaho? Ano bang mas mahalaga, ang paglilingkod o ang hanap buhay? Kung mas mahalaga sa iyo ang paglilingkod, hindi mo hayaan na gagamitin ng dyablo ang iyong trabaho, ang iyong negosyo, na mawalay ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sometimes, mga minamahal, yung work in business, it is a blessing, but sometimes it can be a curse. Sometimes it can be, mga minamahal, at trials. Tayo po ako sa pang-anim. Ang sabi rito, wealth and treasure is also a blessing. Wealth and treasure is also a blessing. But sometimes, it can be a trials, mga minamahal. Maganda po ang magkaroon tayo ng kayamanan. Kaya nakaka-bless po, nabibless po ako so much sa mga kapatiran po natin na stable yung kanilang source of income. Yung mga kapatiran natin talagang mayaman, pero nagagawa pa rin nilang maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi sila nagpapagapos sa kanilang kayamanan. Hindi sila nagpapagapos sa kanilang ginto. Hindi sila nagpapagapos sa kanilang salapi, mga minamahal. Patuloy na inuuna pa rin maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Talagang masabi mong pinagpala sila ng ating dakilang Diyos. Bakit po, mga minamahal? Hindi na po hadlang sa kanila ang kakulangang financial. Hindi na po hadlang sa kanila ang kakulangan patungkol sa pera, mga minamahal. At the same time, naglilingkod pa sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nito, mga minamahal, malaking pagsubok ang maging mahirap. Totoo po yan. Trials din po, mga minamahal, yung pagiging mahirap, mga minamahal. Kaya malaking pagsubok ang pagiging mahirap, pero mas malaking pagsubok ang pagiging mayaman, mga minamahal. Dapat po natin itong maunawaan. Bakit mas malaking pagsubok ang pagiging mayaman? Samantalang sabi na ating pinag-aaralan, malaking pagsubok ang pagiging mahirap. Dahil kapag mahirap ka, sometimes ginagamit yung kawalan, mga minamahal. Amen. Kagaya ng isa nating kapatiran na before nila nakilalang mahal na Panginoon, sila po ay nagtatrabaho na sa basurahan doon sa Payatas. Hanggang sa nagkaroon ng krusada doon, nakilala nila ang mahal na Panginoon True Crusade natin doon sa dako ng Payatas. At alam po ninyo, nakakalungkot kung titingnan mo ang kanilang bahay ay tagpi-tagpi, ang bubong ng kanilang bahay ay tagpi-tagping yero. Ang kanilang bubong ng dingding ng kanilang bahay ay tagpi-tagping mga sako at mga karton, mga plywood. Ganun ang kanilang kalagayan. Ang kanilang plato, ang kanilang baso, kutsara nila ay talagang galing sa basurahan. Ito'y pinupulot nila, iniipon nila kapag pwede pang may makita silang baso, may makita silang plato, mga kutsara na pwede pang magamit. Ini-sterilize nila ito, mga minamahal, at kanilang ginagamit. Minsan, maging pagkain galing sa basura. Kapag makita nilang pwede pang kainin, ito ay linilinis lang nilang maayos at ito'y kanilang kinakain. Napapaaral nila yung kanilang mga anak, 3 anak nila, napapaaral nila, mga minamahal, galing lang sa basura. Ganun katrible yung kanilang kalagayan. Ngunit alam po ninyo, nakakabless ang mga kapatid natin ito dahil sa matinding kahirapan. Hindi nila hinayaan na magumon sila ng kahirapan, maging dahilan na hindi sila makapagpatuloy sa paglilingkod. Nakabless. Bakit po, mga minamahal? Meron silang ipong pinansyal, ngunit wala silang makain. Ang sinasabi ng kanyang beloved wife, sweetheart, wala na tayong pambili ng pagkain. Sabi ng ating beloved brother, huwag mong gagalawin ang ating tithes and love offering. Huwag mong gagalawin yung ating ikapo. Di ba lang mag-fasting na lang tayo? Makakain lang ang mga bata, okay na. Kahit tayong dalawang mag-fasting na lang, huwag nating galawin ang ikapot bahagit mga handog. Dahil alam nila na ang pagbibigay, ito po ang susi ng pagpapala. Naunawaan nila na kapag sila'y magtapat sa pagbibigay, may kapangyarihan ang pagtatapat sa pagbibigay upang hanguin sila sa kahirapan, upang hanguin sila sa kawalan. Anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Taon ang lumipas, nakapag-aral ng maayos ang kanilang mga anak, mga minamahal. Nakapagtapos sa pag-aaral, naging scholar, nakapagtapos sa pag-aaral, nakapagtrabaho sa ibang bansa, mga minamahal. Talagang kung titingnan mong buhay nila ngayon, malayo, mga minamahal, sa buhay nila noon. Pinagpala sila ng mahal na Panginoon. Amen? Mula sa basurahan, nagkaroon sila ng maayos na bahay. Yung mag-asawa, mga minamahal, na kanilang mga anak ay nakapagtrabaho ng abroad. Every December, mga minamahal, nandun sila sa ibang bansa. Ganun ang mahal na Panginoon magpala.
Kaya sa totoo lamang po, malaking pagsubok ang pagiging mahirap. Pero minsan ang kahirapan, ito po ang nagpapalapit sa atin, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kagaya ng sinabi ng Biblia, ang habag ng mahal na Panginoon ay naandoon sa mga pusong may hirap, mga minamahal. At ang sabi nito, kung mahirap ang pagsubok, mga minamahal, matindi ang pagsubok, malaki ang pagsubok ng mga taong nasa matinding kahirapan, mas malaking pagsubok ang pagiging mayaman. Why? Because it is terrible if you can afford to finance your mga minimal vices. Amen? Mahirap po, mga minimal, terrible. At talagang nakakatakot na kung meron kang sapat na pinansyal, siyempre kung meron kang sapat na pera, mga minimal, kaya mong supplyan ang iyong bisyo. It is terrible if you can afford to provide, mga minimal, your appetite, mga minimal. Nakakatakot kung meron kang sapat na pera, ano man ang iyong mga ninanasa, inaasa makamundong pagnanasa, ay kaya mong matugunan dahil siyempre marami kang pera. Amen? Ang sabi nito, mga minimal, kaya mong bilhin ano man ang bisyo na naisin mo. Pwede kang bumili ng drugs, pwede kang bumili ng cocaine, pwede kang bumili, mga minamahal ko, ng anumang uri ng bisyo dahil meron kang sapat na pera. Kaya minsan, ang wealth and treasure, ang kayamanan ay pagpapala, pero sometimes ito po ay nagiging pagsubok. Sometimes ito po ay nagiging sumpa sapagkat ito po ay ginagamit ng kaaway upang tayo po ay malulong, mga minamahal ko, sa kasamaan. Kapag tayo po ay may pera, merong sapat tayong pambili, mga minamahal, na kayang tugunan ang ating mga bisyo, yung ating pong mga fleshly desire, mga minamahal, ay kaya nating matugunan dahil kaya nating bumili. Ano man ang gusto mo, pwede kang bumili dahil marami kang pera. Kaya nakakatakot maging yung mga bad taste natin, mga minamahal, yung makamundo nating pagnanasa ay kaya nating matugunan. Kaya nakakatakot maging mayaman. Pero kung ang kayamanan mo naman ay gagamitin mo, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon, kagaya ng isa nating kapatid, mga minamahal, sa Diyos lamang po ang kapurihan. Ilan nating mga kapatiran, sila po'y ginagamit, mga minamahal, ang kanilang kayamanan ay ginagamit nila sa pagkukursada, mga minamahal, kagaya nito pong nagdaang crusade, mga kapatiran po natin na nasa abroad, hinihipo ng ating mahal na Panginoon, mag-sponsor, mga minamahal, nagbibigay ng malaking halaga para makapagkrusada tayo sa iba't ibang mga lungsod, iba't ibang mga lugar. Ginagamit nila yung kayamanan na nasa kanila, na pinagkatiwala sa kanila ng mahal na Panginoon. Sapagkat itong kayamanan na nasa atin, ito'y hindi atin, mga minamahal. Ito'y ipinagkatiwala ng mahal na Panginoon. Tayo po ay mga tenant lang. Tayo po ay mga minamahal, pinagkatiwalaan lang ng mahal na Panginoon ng mga kayamanan ito. Kung mayroon kang malaking kumpanya, big time na business, ikaw ay may malaking negosyo, hindi yan sa iyo, mga minamahal. Ipinagkatiwala lang sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ang kayamanan yan, mga minamahal. Kaya kung gagamitin mo yung kayamanan na yan sa pagpapalaganap sa salita ng mahal na Panginoon, ikaw ay mag-sponsor sa mga krusada, mag-sponsor ka sa mga Bible study, tutulong ka financially, mga minamahal, kagaya nitong programa ng Jesus Miracle Hour, tutulong ka financially para tuloy-tuloy ang ating pangaral ng Ebanghelyo at salita ng Panginoon. Darating na mga krusada, ikaw ay magbibigay, magpipledge ka, mga minamahal, ng malaking halaga. Kagaya po nitong nakaraan, nabibless ako, mga minamahal. Imagine, may kapatiran tayong taga doon, mga minamahal, sa ibayong dagat. Narinig niyo na may krusada, nag-pledge ng malaking halaga para po sa krusada natin sa dako ng Sindangan. Yun pong ibig kong sabihin, mga minamahal, upang maging pagpapala, maging kapaki-pakinabang yung biyaya at pagpapalang pinansyal na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Gamitin po natin ito sa pagpapalaganap ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po masama ang maging mayaman, but riches, mga minamahal, be your priority than serving the Lord. Your soul are in danger, mga minamahal. Kung ang priority natin, mga minamahal, ay ang ating kayamanan, ang priority natin ay ang pagpapayaman, mga minamahal, sa mga material na mga bagay, your soul are in danger. Nasa panganib, minamahal ko, ang iyong kaluluwa, sapagkat hindi yun ang nais ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na Biblia, kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naandoon ang inyong puso. Kung ang kayamanan mo ay ang material na mga kayamanan na lilipas, mawawala,
maglalaho mga minamahal, nandoon ang iyong puso. Kasabay na maglalaho ang iyong kayamanan sa paglaho ng iyong puso, ng iyong pag-ibig mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Ngunit kung ang kayamanan mo ay ang spiritual na kayamanan, ang kayamanan mo ay ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Hesus, sabi ng banal na Biblia, pinagpala ka at ang iyong kaluluwa, mga minamahal, ay makakasumpong ng kaligtasan. Yung mga taong sumasamba sa salapi, they put their soul in critical situation. Yung mga taong sumasamba sa salapi, sapagkat ito ay predicted ng Bible. Now in the last days, man shall be lovers of money. Mga taong sumasamba sa salapi, mga taong sumasamba sa pera, mga minamahal, iniibig nila ang pera, iniibig nila ang salapi. Ito po'y nakasulat sa Biblia na sa huling mga araw ang mga tao ay iibig sa salapi, mga minamahal. They love in pleasure, mga minamahal. Sabi ng Biblia, magiging lovers po sila ng pleasures, magiging lovers sila ng kanilang sarili, lovers of money more than lovers of God. Kaya nakakatakot, mga minamahal, na tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, ang una nating ibigin, hindi ang wealth, hindi ang treasure, hindi ang pera, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga taong sumasamba sa salapi, they put their soul in critical situation. Handa silang pumatay because of money. Handa silang manlamang. Handa silang mandaya. Hindi nila iniisip kung sino ang kanilang mapipirwisyo. Hindi nila iniisip kung sino ang madadamay, kung sino ang masisira. Wala silang pakialam sa mga taong mapipirwisyo. Wala silang pakialam kung sino ang mapapahamak, mga minamahal. Ang iniisip lang nila ay kumita ng malaking pera, mga minamahal. Hindi nila iniisip yung mapipirwisyo dahil sa kanilang mga minamahal kasakiman sa laping mga bagay. At nakakalungkot po ito, mga minamahal, na maraming mga tao ang talagang mapapahamak. Ang sabi rito, their only concern is to get some money. They become greedy and slaves of money. Nagiging alipin sila, nagiging sakim sila, nagiging makasarili sila. Dahil sa sobrang nilang pag-ibig, ang kanilang Panginoon ay pera. Kaya po nakakalungkot, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, ay nagiging sumpa ang kayamanan. Nagiging sumpa, mga minamahal, ang pera. Napapahamak ang maraming tao sa sobrang pag-ibig sa pera. Kaya tayo po'y tinuturuan ng ating mahal na Panginoon na ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, isip, lakas at kaluluwa. Ang nais ng mahal na Panginoon, siya ang ating maging priority. Last verse, Luke chapter 18, verse 22 up to verse 24. Ano pong sabi ng Biblia? At nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong mga tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod sa akin. In verse 23, datapwat nang marinig niya ang mga bagay nito, siya'y namanglaw ng lubha sapagkat siya'y totoong mayaman. 24, at sa pagmamasid sa kanya ni Jesus, ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos, mga minamahal, ang mga kayamanan. Amen? Yung mga mayayaman daw po ay mahirap makapasok sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito pong young ruler, mga minamahal, isang binatang mayaman, siya po'y lumapit sa mahal na Panginoon at nagtanong sa ating dakilang Diyos kung ano ang kailangan niyang gawin upang makapasok sa kaharian ng langit. Alam po niyo, sabi ng mahal na Panginoon, gawin mo ang utos ng Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, mula sa aking pagkabata, ay binantayan ko ang katusan ng mahal na Panginoon. Lahat ng utos ay kanyang ginanap. Sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ay malapit na sa kaharian ng langit. Sabi ng ating dakilang Diyos, umuwi ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong pag-aari at ibigay mo sa mahihirap. Kaya sa verse 22, ulitin po natin, mga minamahal. Verse 22. Sabi ng mahal na Panginoon, umuwi ka at ipagbili mo ang lahat ng iyong mga pag-aari at ibigay mo sa mga mahihirap. At sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik, ipamahagi mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Alam po ninyo, mga minamahal,
Sabi ng Biblia na manglaw ang mukha ng binatang ito sapagkat siya'y totoong mayaman. Hindi niya kayang i-give up yung kanyang kayamanan, mga minamahal. Amen? Kaya't sabi ng mahal na Panginoon, napakahirap para sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Mas mainam pa ang karnero na mga minamahal, ang kamelo rather, na makapasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na makapasok sa pintuan, mga minamahal ko, ng langit, sapagkat hindi biro ang pagiging mayaman. Kagaya nga po ng ating pinag-aralan, mga minamahal, malaking pagsubok ang pagiging mahirap, pero mas malaking pagsubok, mga minamahal, ang pagiging mayaman. Tingnan po ninyo, yung mga mayayaman, mga minamahal na mga tao, subukan mong anyayahan sa gawain ng mahal na Panginoon. Subukan mong, mga minamahal, anyayahan para dumalo sa krusada, dumalo sa mga Bible study, mga minamahal. Iisa lang ang sasabihin nila, wala silang oras, marami silang gagawin, busy sila sa negosyo, mga minamahal, busy sila sa pagpapayaman. Yan po ang kanilang mga dahilan, mga minamahal. Ngunit, sabi ng banal na Biblia, kapag ang tao ay hirap na hirap, kapag ang tao ay bat-bat ng problema, bat-bat ng kahirapan, bat-bat ng karamdaman, mga minamahal, sila'y anyayahan mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Mas malambot ang kanilang puso para maakay sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't minsan, yung kahirapan at kawalan, mga minamahal, ay nagiging pagpapala dahil nagkakaroon ng tao ng oras sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya't minsan nagiging pagpapala yung pagiging mahirap. Nagiging pagpapala yung pagiging, mga minamahal, yung kawalan. Sapagkat ang mga tao ay nagiging daan para mapalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tao nga naman ay mayaman, kapag tao nga naman ay talagang abundansya sa lahat ng bagay, minsan na hindi na nila kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kung titingnan mo, mas maraming mahihirap ang lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iilan lamang po ang mga mayaman na lumalapit sa mahal na Panginoon sapagkat marami po silang isasakripisyo kagaya ng binatang mayaman na ito. Gusto niya na makapasok, minamahal ko, ng langit. Ngunit nung sinabi ng mahal na Panginoon, umuwi ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong pag-aari. Umuwi ka, ipagbili mo ang lahat ng iyong tinatangkilik at ipamahagi mo sa mga dukha. Siyempre mag-iisip siya, bakit ko ito ipamimigay sa mga dukha? Ito'y pamana sa akin ng aking mga magulang. Ito'y tagubilin sa akin ng aking mga magulang. Bakit ko ito'y pagbibili? Para lamang ibigay sa mga dukha. Kaya ang sabi ng Biblia, na manglaw ang kanyang puso sa panghihinayang, mga minamahal. Hindi po niya alam na kung, mga minamahal, gagawin niya ang kalooban ng Diyos, ipagbibili niya ang lahat ng kanyang tinatangkilik, siya'y makakasumpong ng kayamanan, higit pa sa kayamanan na kanyang tinatangkilik. Amen? Magkakaroon siya ng kayamanan doon sa langit. Kayamanang hindi kumukupas, kayamanang hindi mawawala. Kaya ang sabi ng mahal na Panginoon, pumarito ka at pagkatapos mong ipagbili ang iyong tinatangkilik, ipamahagi mo sa mga dukha at pagkatapos ay pumarito ka sa akin at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, magiging karapat dapat na siya na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang ayon sa kanyang inaasam. Kaya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi lamang po, mga minamahal, kahirapan ang nagiging pagsubok. Yung mga kayamanan din po nating tinataglay dahil ito'y kinakasangkapan ng kaaway upang tayo po ay malayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan natin na ang kalooban ng ating dakilang Diyos, na ang totoong kayamanan, mga minamahal, hindi po ang material, hindi po ang pera. Ang totoong kayamanan ay ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Minamahal, tayo po'y dumako sa pananalangin sa ating dakilang Diyos. Ipanalangin po natin sa ating mahal na Panginoon na tayo po ay pagkalooban ng unawang espiritual. Nangunawaan po natin, mga minamahal, ng totoong kayamanan, hindi po ang mga material na mga bagay dito sa lupa, kundi ang totoong kayamanan ay ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Para sa ating minamahal na mga taga-subaybay na hindi po na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tanggapin po ninyo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Ulitin po ninyo ang mga panalangin na aking babanggitin at taos puso po ninyong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po manalangin sa oras nito. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito
sa iyong banal na harapan, dumudulog, mahal na Panginoon, nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, bless us, the Lord, in Jesus' name. Ibibig manalangin, minamahal para sa inyo, mapagpalang Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, kami dumadalangin, mahal na Panginoon, nakabagan mo ang aming mga kababayan. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, pagkakataon na paglingkuran ka. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Bless them, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Para po sa ating 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una, minamahal ang pananampalataya. Napakahalaga na tayo palaging makinig ng salita ng Diyos. Mga minamahal sa ating banal na programa, Jesus Miracle Hour, ito po ay gabi-gabi. Makinig po kayo palagi upang sa magitan ng salita ng mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Yung pananampalataya nagmumula sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kapag palagi kang nakakarinig ng salita ng Panginoon, yung produkto nito ay lalago ang iyong pananampalataya na isa sa pinakamahalagang reglamento ng ating kaligtasan. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, heartily devotion, godly repentance, and heartily devotion unto the Lord. Taos pusong pagsisisi, yung pagsisisi na mula sa ating mga puso, hindi lamang mula sa ating mga labi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, kapag tayo po tumanggap ng bautismo, mapapatawad ang ating mga kasalanan at ay paghaharian ng banal na Espiritu Santo. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Kapag makita ng mahal na Panginoon, puso mo ay malinis, sabi ng banal na Biblia, ikaw ay babautismohan ng mahal na Panginoon sa Espiritu, mga minamahal. Luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Sa mga oras na ito, minamahal, tayo po ay manalangin para po sa ating mga pangangailangan. Ano po ang ating mga prayer request, spoken request, ilapit natin ito sa banal na paanan ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay manalangin, hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na siyang nakakatalastas ng laman ng aming mga puso. Hindi po man po binabanggit ng aming mga labi, ay batid mo na ang aming mga pangangailangan. Ito may material, ito may pinansyal, lalo tigit sa spiritual naming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, iyong langit at ng lupa. Ipagkaloob mo isa-isa ang inaasam ng aming mga puso, mahal na Panginoon. Sa pangunang panalangin ng mahal na Pastor, dalangin po namin ang kalakasan, ang katatagan sa paglilingkod sa iyo. Patuloy mong buksan ang aming puso at pangunawa. Maunawaan namin ang kalooban mo. Lalotigit sa lahat, may pamuhay namin ang iyong mga banal na salita upang sa araw ng iyong pagdating, matiyak namin ang langit at buhay na walang hanggang na iyong ipinangako sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po dumako sa pananalangin para po mga minamahal ko sa ating masiling. Kayo po yung mga karamdaman, mga minamahal, idalangin natin sa Panginoon ang kagalingan. Kayo po yung mga problema, idalangin natin ang kalutasan, minamahal ng ating mga problema. Itaas po ninyo ang inyong mga dalawang kamay kung kayo po yung mga kahilingan. Kabilang kamay, ipatong natin sa ating ulo. Kabilang kamay, sa parte ng ating karamdaman, minamahal. Kung kayo po ay nandoon sa inyong mga tahanan, ilagay po ninyo yung kabilang kamay sa mga screen ng inyong mga gadget, kabilang kamay sa inyong mga kamay, sa inyong mga ulo, at tayo po'y sama-samang manalangin. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. Amang banal Diyos na dakila at mapagpala, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan Kristo Jesus, leading prayer for beloved Honorable Pastor, mahal na Panginoon, sa oras nito, iunot mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong ito sa aming mga ulo. Anumang karamdamang taglay, ikaw magpagaling. Problemang kinakaharap, ikaw magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now demons of doubt, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities cast out in the mighty name of Jesus. The demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, any kinds of sickness be healed sa pangalan ng Jesus. Mga panghinat, panlupaypay, panlalamig at pag-alinlangan, cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon.
at luwalatin ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating dakilang Diyos. Salamat sa patnubay at gabay ng ating mahal na Panginoon. Muli ay nabigyan po tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon na may pangaral lang kanyang dakilang ebanghelyo, ang kanyang mga banal na salita. At para po sa ating mga announcement, huwag po ninyong kakalimutan mga minamahal, this coming April 26 and 27, that is Saturday, Sunday, meron po tayong krusada na gaganapin sa dako ng Sindangan Cultural Sports Center po mga minamahal. Yan